Ikalag mo sa mga adlaw kaninyong tren and welcome diri sa atong pagparkuban sa atong programa nga magtuki sa mga nagkadiyang mga katikaran sa mga departamento sa City Hall ubo sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy ang Department in Focus. Adlaw ta karon magsuon nga Huwebes, pitsa 30 karon sa bulan sa Abril tuig 2026. Katapusang adlaw karon sa bulan sa Abril, no? Og of course, so og mga adlaw bulan na sa Mayo. But sa gapon padayta o gamay kadlaw sa atong mga katawhan diri sa 80 ka mga kabaranggayan isulod sa Gandiro ug sa tanan nato mga netizens nga naminaw karon pinagi sa atong Facebook page ang Cagayan de Oro City Information nga page pinanguluan sa atong City Information Officer si Sir Jada De Cero sa atong assistant Sir Ian Fuentes. Sa atong isgutanan karon magsuon kini may kalamigitan sa agrikultura diri sa atong syudad sa Gandiro ang atong makauban ang atong hepe, ang atong head sa City Agricultural Productivity Operations Office, ang atong head ng mga zone, ang bungan, si Engineer Bernie Daba Jr. Sir, good morning. Sir, good morning, Sir Nog, sa atong mga tagapagpaminaw o nga diri sa Tagbayan sa Cagayan de Oro. Yes, sir, may buntag. And of course, karon importante kani haom kani nga hisgutan tungod kay lagi mga gala, usa sa mga atong nasinatian nga problema sa kini krisis karon ang atong state of energy emergency ang apektado ang aspeto or ang sektor sa atong agrikultura. So far karon sir, kumusta atong monitoring sa atong sektor sa agrikultura diri sa atong syudad sa Quindío? May muntag no, Sir June og sa atong mga tagapagpaminaw once again. So far no ni abot na gid Middle East crisis nato. Normally gyud in regards sa food safety nato no sa diri sa Cagayan de Oro City. Starting atong March until now, dili ko man ta makaingon nga dili gyud kan gid ta dili ta food secured. It's because number one, kanang March is the season of harvest. So muna na kanindot kay aduna kita exact enough pa nga pagkaon nga masupply diri sa local sa Cagayan de Oro City. Where in fact kami pud sa Cagayan de Oro City no nga sa City Agriculture Office is na kami ginasunod nga mandok sa atong landong Mayor Rolando Clarix Uy nga mas tabangan pa nga dulot nga serbisyo atong mga mag-uuma og mangingisda. Mao kana no nga aduna kami ginabuhat nga programa nga kuan gid no align gyud sa gusto sa atong landong Mayor, which is number one kaning atong ma-serve ang atong mga farmers nga libre ang ilang hauling gikan sa ilahang kaumahan padulong sa mga pop-up markets diri sa Cagayan de Oro City. Wow, and in fact ato mga ganang ginakanunan nga gina-exercise ginabuhat, especially na during sa atong kuyog ta sa serbisyo sa baryo kon KSB. Perminato na gabaton sir. Diya mamaligya sila dalo na to libre ha kung ano to sila tos bukid ato sila dalon diri ubay na mga produkto mamaligya sila kung galing medyo pamahurot ibaligya pa pud sa merkado. Di ba Ang mga sistema? yes sir, ang naitabuan ni is ginakuha na to muna ginatawag nga kadiwa nga merkado sa baryo. Supposed to be it should be Clarix nga merkado sa baryo but ang atong mayor is very grabe gid kay kuno mo follow gid sa rules mo tong giwala tong anti-EPA law mo tong ibutang kita sa kadiwa nga merkado sa baryo which is atong ginakuha no free ang hauling sa atong mga Kani. farmers. Yes, mao ni Sir John no. Ang naitabuan ni is kung asa ang barangay involved, like for example, Bayanga, ang mo display anis taga barangay Bayanga og mga silingan nila nga barangay. So kana sila naa sila opportunity nga maka-display sila, libre ang paghaul sa ilaha and even ang fuel wala sila gabayaran ani gyud. Kay before kung mag travel ang atong mga farmer mukos ka na og 1,000 pesos minimum nga ilang ipliti. Now wala gyud bisag sentabo nga ilang gastuhon. Where in fact gali ani Sir John dili lang isa ka barangay, mga duwa or tulo nga silingan nga barangay ang pwede mo display kung asa ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo nga programa ni Mayor every Saturday. Bisan man gali do sa inyong opisina naman ni, di ba sa Kasuagan. Yes sir. Actually mo ni katong nag-launching gid mi no official ani katong gi-purchase man gud nato nga uling truck. Isa na nga gihatag gyud sa atong mayor na mapadali ang pagkuha sa atong produkto kay kulang kami logistics supposed to be. But mo to gitugutan kita nga maka-purchase mao na karon dali ra nga atong paghaul sa atong mga farmers og ilahang mga produkto padulong sa pop-up markets. Dili lang gali kwan Sir John sa KSB but naagi kita allocated pop-up markets like Gran Europa, Pueblo de Oro, aduna pod kitay Camellia ug uban pa among gina-target karon even Kugon gitugutan kita nga mo display. Kana mahitabo kana siya every Saturday and Sunday 7 a.m. to 11 a.m. Kani mga gala tuod barato ni ang presyo ani niya sa mga lagot mon prutas guban pa nga pamligya diha kay effectively kani nga pamaagi na cut off natong middleman.
Yes, Sir John, diba? ito lang naitabuan ni direct na sila sa una atong mga farmers na imuad to gid ana Oo. nga middleman kuhaon ng produkto nila. Karon sila na gid makabaligya direct sa atuang mga konsumante sa kabarangayan, mas barato ang ila. Yes, gi farm gate price kani. Wow. Lahi pod ang presyo dito sa kamerkaduhan nato. Mo diferensya kani og mga 10 to 15 pesos, no? Kada lagot mo nga Wow. baligya nila. So mo nang win-win solution ni actually, Sir John, sa itong mga konsumante, nakabarato pa, nakasiguro pa sila nga local produce ang atong mga produkto, ang atong mga farmer, na-insured na itong ilang livelihood, ilang income, nga nikita sila, and ato ba yun na patronize nga local produce yun ang gipangpalit sa atong mga konsumante. Ay, by the way, Mangson, mabati po tatuod karon sa atong hookup radio station, ang 90.3 Strong Radio. Di ninyo makita po silang webpage niya ang atong programa karong adlaw. Okay? Now, nakita na ko to kaganina pod nga napoy fish product dito, no? Baligya. Nakita na to. Katong murag bangos man siguro to nga kanang sulod og kan. sardines. Kana nara kini. Yes. O kana Sir John, no, dili lang na limit sa atong mga mag-uuma, apil mangingisda actually. Yes. Kani sila nga grupo is Kugman, Gusa and Agusan. Ga-display po na sila ang uban pa nga coastal barangay. Kaya ang atong programa manggod sa City Agriculture Office is dili lang mag-focus sa production sa isda, pero ang pag-value adding. Imo man ni makaprolong sa shelf life Lagi. sa atong mga produkto nga mas mahal pa gyud ang ilahang mga ipambaligya. Speaking of isda and fisher folks, mga mangingisda, tuod ang atong syudad sa Gandioro, bagway lamang nagtunol og 3,000 pesos nga fuel subsidy para sa atong mga fisher folks sa atong syudad para nga makatabang kanila sa ilang pagpangisda mo tanang anong mga taga matutog gasolina ilang baruto itubil nila silang baruto para nga mangisda sila dito sa Kalauran, di ba? So kumusta to, sir? Naitabo na siya last week ang Yes. ang paghatag no sa fuel subsidy sa atong mga mangingisda. Actually kani siya ang naitabuan ni gikan kani ang funding sa BFAR, Bureau of Fishery and Aquatic Resource Region 10 Office in partners with the Department of Agriculture Region 10 Office. Kita ang gisaligan nila o gitagaagtas nga gikan sa atong data kung kinsa tong mga fisher folks nga pwede matagaan ani nga ayuda. Mao na naamang kitay profiling na itabuan ni gali before pa ni sila nga tagaan, Sir John, no. Dapat number 1, registered ni sila sa katong RSBSA, katong accreditation sa ato para sa pag-ila kung mag-uuma ba kag mangisda. Number 2, sa BFAR pod kining fish boat R, diyan nato makita kung kana pod ng mga mangingisda is na sila tawag kanino gina-operate nga mga mekaniko makina nga kailangan og fuel. Kay dili man sad pwede nga katong gapamasol lang tagaan na tog fuel. Lagi. Kuan no 3,000. So kana sila puro gid na mga bangka. Na mga makina pump- gid eh. Yes, yes, Sir John. Sada niyo kay na ilang actually kanang mura og ATM card nga ilang madawat naa na diha ang Yes, fuel diya na. subsidy. Diya na mo sulod. I-explain daw na, sir, kay dagan daw kasabutan na sa gamito ng ATM. Actually dili ni siya mo valid sa kuan no kani pagkuan sa ATM sa mga bangko. Kani is only for the fuel subsidy yun. So pag nay mo sulod na mo inform na sila, then that's the time pwede na sila maka-withdraw silang card na sa ATM nila. Asa ba sila mag-withdraw tod ani? Ini kuan gina sa Sir John, ini Gasoline stations? sa bank ni nila ilan ang gamiton Okay. sa kwarta nilang makuha. Okay. Withdraw So nila. lahi ni sa dili ni sa sistema gyud sa kanang mura og ATM ha. Pag masudlan na og pondo, puta na to tong 3,000 adto sa bangko nga ilang accredited bank, withdrawon nila mo to ilay tubig. Boy lay to bill, yes. Tindot kay automatic migawas ha kato ganina automatic to pag hulagway hulagway. Matik na dayon gawas dayon nga na mo na siya na card. Ang naitabo gali ani Sir John, dili lang nalipay pod ang uban panani silingan nga munisipyo kay nationwide man Pilipinas man gyud kani nga programa no sa atong BFAR. Karon ang niapil aning at nitambong ani kani adto is naa ang municipality sa Opol. Municipality sa Taguluan diya gyapon gikandak. So kung baga ang Cagayan de Oro gid ni cater sa tulo sa Cagayan de Oro, Taguluan and Opol nga tanan fisher folks diya gyud natagaan ato nga time. On the day pagbutang adto nila diya na release diretso ang ilang card with the corresponding amount of 3,000. Congratulations and magamit na ninyo pohon. Labi na pag nasudla naman gali na. So magamit na. So kini magsuon akong tabang ni muni ang lakang gihimo sa atong gobyerno og national and lokal aron sa atong paghatag og gamay nga alibyo
sa sitwasyon karon sa krisis sa enerhiya nga atong nasinatian, ilabi na sa sektor sa agrikultura o ingon sa atong mga mangingisda. In fact, kabahin po nini sir, aron nga ato pamatabagan sila, ginamonitor po nato presyo para nga magunsa man ang atong subsidy og mahal po kayo. Nga muna ang sitwasyon. Kumusta ato monitoring sa mga presyo karon sir, ilabi na sa mga lagot mo guban pa nga mga produktong agrikultura? Sige, no. Actually, kung makita ninyo sa Facebook page sa City Information Office, nadya ang posting sa atong price monitoring, no? Kung makita niyo sa screen. Ang gakanda ka na is, ang galit is ng Agriculture Office sa tuwa sa City with partnership sa SEBDA, kay ilahaman ng Kamerkaduan, in partnership with the Department of Agriculture, since sila ang ato ang murag guidance, no, di na migakuha guide kung saan pagkuha sa presyo para dili mo conflict sa national. So mo kana no daily kita gakuha og data ani ginasubmit na to ni mga before 1 PM mo nang makita ninyo updated on time maka-present ang atong City Information Office. Uptik pud kay sila no nga mapresenta gyud ang atong public market price monitoring. Kuan kanino na Ikugon Market, Bulwa sa westbound, naapoy Carmen and Puerto. Actually, Sir John, kani si Puerto bago ni. Munang amo yung gipaningkamutan nga si Puerto maapil kay kuan man no, isa man na sa dagpakan sa mga produkto budya si Puerto gikan sa Bukidnon ug Butuan. So mao kana nga giapil gyud nato si Puerto Public Market. Kung makita ganin ninyo mga prevailing prices kana ang atong makuha mga selected nga commodity nga kanang kuan na pod no kanang permi gyud gapangitaon diri sa Batakan gyud nga mga produkto. mga mga konsumante nato diri sa Cagayan de Oro City. So far ba natin na matikdan nga medyo dure pagsaka sa presyo or medyo normal pagyapon? Actually Sir John, para sa information sa tanan no, kanig yung agricultural nga mga produkto volatile kani pasabot dili lang sa kasaka gyud no. Tandugonon. Dili lang sa tungod kay naay crisis but bisag wala musaka ubos gid na siya. Magdepende sa demand ng supply. So mo man gyud na no. So karon lang gyud na itabo nga nakatay Middle East crisis. Mura nisaka gyud siya gid number 1 ang pagtanom, mechanical naman ang gamit, even ang pagpangisda, dayon mo patong, even ang transportation. So mo tong nisaka lang gyud medyo dili mo gabi kataas no. Nisaka lang gyud sila, it's because ni mo na ni sabay pod ang presyo sa produkto og dito sa presyo sa fuel pod. So nang nisaka sila no. Pero naiga monitor na Sir John na aga lang si PCC ang council para ma-maintain lang nga dili pod mosubra no ang ilang presyo nga ilang gipasaka mao kana nga dili pagid na idno nga grabe kalisod nga mahal ang pamaliton giwen and pack makita ganin niyo dia dili man ning ana kadako ang increase sa mga produkto gid. In coordination ninyong pagsusi, in coordination niya sa City Price Coordinating Council kung na CPCC. Mo ginauna na to nga ano kana bang ginasusi produktong pagkaon gyud kasi kara ato manok, karning manok, isda, itlog, bugas, utanon, lagot mon tanan. Di kalimot ganoon pagsaka but maingon mo nato sir nga medyo manageable nga pagsaka? Yes, manageable na Sir John kay mo nang ginaingon nako. It was announced by the national agency na sa Department of Agriculture. Taman sa June, food secure gyud kita aduna gatay enough nga supply. So dili pagid kana magkagubot gyud. Dili angay mag-panic buying. Sabi nila nga uy wala na pagkaon dili. Kay pag tindo gid na ng Marso nga bulan kana daghan kita harvest ana nga pagkaon. Until April, May, pag June dayon tingtanom naman sad. So diya na po dayon ang panin no. O nay possible nga mugamay ang supply pero nagtanom na pud kita para mas matabunan ra pud no kagamay mga isa ka bulan paspas naman pud ang pag-harvest nato sa atong mga tanom na. Lagi kay mo ginato magagamatikdan pag musaka lang gani ang presyo sa produktong petrolyo murag domino effect. The rest sa mga produkto doon na pagsaka sa presyo mo na yung magagamatikdan ginato but kini nadugangan palagi sa tension karon dito sa Middle East. But medyo arang-arang naman nga murag duda na paglurang gamay. Ngani na naman galing pag-rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. I hope nga tuloy-tuloy na inani para nga ato na maibsan gamay ang atong pagantos ani nga atong krisis nga nasinatian karon. But still, taliwala na ni sir kamo sa Kapo sa City Agricultural Productivity Operations Office para gyapon sa pagserbisyo sa katawo. In fact, bag-o lang mo nagatambong sa gipahigayon nga Kukubuhayan Products Expo and Techno Forum wherein inyong gipasundayag ang atong mga produktong agrikultura, ilabi na sa produktong lubi diri sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. Kumusta to siya, sir? Naitabo ani sir no nag-start kani atong May 2.
Di, Ano, gahapon. Ah. Yeah, April 28, sorry. April Taman 28, dito. Taman dito. Ah. Kani siya is expo sa tanan Region 10 nga mga farmers nato no na ang taga different provinces Bukidnon, Miss-Or, Camiguin and didto pod sa Lanao na part. So nahitabuan ni no ang kita swerte kita ang nagkuan karon no nag-host kumbaga. Wow. Nagawid no sa isa ka dako nga programa sa Department of Agriculture o sa Agricultural Training Institute diri sa Cagayan de Oro City no. So kung makita ninyo dina laylay ka na nga produkto mo kaniyang mga kuan gid no mga produkto sa kada munisipyo o syudad Mga no lungsod, mga lungsod. So makita ninyo actually kita sa Cagayan de Oro abin nila walay produkto. Oh. Pagbutang dito ang nakanindot ani kay awardee pagkata sa region Wow, gahapon pa kaning congratulations. award. Congratulations, sir. Yes, ang award na to is kita sa LGU Cagayan de Oro City is the one of the best re-entry plan implementer. Wow. Kita ang outstanding performance in the implementation of activities under the High Valued Crops Development Program. Wow, Kay kanimo gud nga congratulations. programa is dili lang sa coconut but tulo ni siya. Actually Sir Jano, na yung mga high valued crops muna mga utanon. Oo. Oo, naaduna pud kita yung mga industrial crops, kape, kakao, abaka. So mo kana no aside sa coconut. So kana kita sa high valued, kita muna ato na produkto kanang high. Wow. O ato agi na so natingala sila Cagayan de Oro. Cagayan de Oro ni. Yes, Cagayan de Oro na nay ato cocoa sugar. Kanang abay ana mushroom ato agi po na sa gusa na og makasandig. Wow. So nga na no aduna kita yung mga produkto nga tatak lokal gid sa Cagayan de Oro. But ang isa nakapa-highlight ani is kani atong cashew nuts gyud no kini. sa lumbia dili ni Adi, tablia man ni. tablia ni Kuko. nay cashew nuts na to no nga kuan gyud Kasoy nuts? kasoy yes kasoy Wow. nuts oo mo isa na sa ato ang kuan no mo nang isa na nga atong trademark sa Cagayan de Oro Wow. kaning kasoy nuts. So mo kana no wala ni daog gid kita na awardan kita swerte gid no and sa pagpaningkamot ra pud na of course sa leadership sa atong Landong Mayor sir no kay sa iya man gid ni nga term actually Gani. sa iya gid ni nga term nga mas na pahimuslan na sa mga farmers ang tabang gikan sa City Agriculture Office. Congratulations ha. Balik ko na to mga produkto katong gipakita ka kanina kay para pod nga makita sa atong mga katawhan pwede nila mapalit. Kini dried uyap. Kaning dried uyap sa gusa gid ni nga mga fisher folks sa tuong kugman. Unsa ni turno sir? Mura ni siya o Mura siya ginamos? ginamos, oo. Okay. Kato din sweet Rice, sweet rice ato. Yun na. kana Salted rice. Salted rice. Oh, Lagi. kwan live po na siya no sa Rice ba na? Oh, dili kwan na siya sa fisher folks po na to na sir. Same na sa uyap actually dili na okay, siya rice. okay. So ginaluto gyapon na no Salted kuan. muna katong panahon nga nag-turnover kita ay nag-launching ta sa bayanga nga nagluto gid si Mayor. No, Lagi. nakakanasa. Oo, kato ganina. Mo na siya no nga produkto. Salted pero kuan pero sa Binisaya ni ginamos. Mura ginanaon siguro. Pero Kani- di mo mana, di ko sure ha. Ang isa po dani kaning lutya nato nga chips na adya. Okay. nakita Kaning yung sa lutya juice po chips. ni. Kaning juice. Oo. Actually kana siya nag-produce ana atong mga young farmers. No, kay doon naman kita yung mga young farmers diri sa Cagayan de Oro City. Saan nga juice sir? Lain-lain ng color. Kuan na ni sila kani kato na ning mga puree ang uban. Okay. Kaning kalamansi, ang uban pa nga Kini mga kalamansi kani ko sa murag pomelo siguro ni orange ug kuan dayon. Okay, kuan actually mix na lang sa limonsito yun sir. O lagi oh. Mura siya og pure kung pure ka nga butang ta pomelo with kalamansi din siya nga. So kini tanan nga mga produkto kay gendiro niya. Yes sir, Cagayan de Oro gina siya nga produkto nato. Sunod ato na ipakita gid pagayon tilawan tani kay kasagara sa ato mga produkto dire. Nga ato magakakitaan kato namang mga kuan na katong medyo nasagad na nato. Kini uban while bago-bago pa ni pero kinala ato po ni ipasundayag pod kay daghan netag mga produkto no. Dire sa Cagayan de Oro nga maingon nato ato gyud. Yes. Oo, Di ba? ato gyud. Kana yo ginamos man na siya kana din uyap. Kato din kaganina, tablia, kani cocoa sugar. Kani ang halinon kaning hive nga cocoa sugar. Okay, mura og Kani kamas siya healthy man. organical, naturally kuan gid siya. Oo. Dili gid sa ignan katong mga synthetic usage kani natural gid. Congratulations. And congratulations sa inyo sa award nga inyo. Unsa tong award balik sir para na may bawon sa atong mga Yes, katawan? ang atong award is most outstanding performance in the implementation of activities under the High Value Crops Development Program. And one of the best re-entry plan implementer pud no sa Region 10. Congratulations no. Of course under sa leadership ni Mayor Rolando Clarix Uy and imo as the head karon sa atong City Agricultural
Productivity Operations Office. So congratulations kay lagi kabahin kini sa inyong mga pagpaningkamot diha sa pagpalapad pa sa ato serbisyo sa agrikultura. Kabahin man gani sa gyapon nini ang atong pagpaningkamot nga ato nang hingpit nga ma-implementar o barog kining atong Cagayan Fish Port Complex nga ato nang gipaningkamutan. Naa na ta sa finalization nga stage, sir. Kumusta to? Naitabuan ni Sir no kung last 2 weeks nibisita gid ang taga World Bank na Okay. kay di na natukwaon ang project funding no para aning fish port complex. Ang naitabuan ni una is it should be only the fish landing. Okay. Kay kani atong fish landing nga private diri sa Bulwa is mawala naman gid na. Okay. No? Kay wala man tay naptay mga kulang nga facility diya so need na pud na i-transfer. So what happened through the mandate of our city mayor nga ipadali nga ma-implement ang fish landing. Nagunauna na lang kita nga since niabot man gud ang general manager from the PFDA no kaning Philippine Port no Authority. So niabot diri sa Cagayan de Oro niadto sa tong opisina kay para i-discuss with regards sa fish landing. Dito din mo nagka-idea nga why not imuon sa Larason na lang tanan. laras na lang fish port complex. So kaning fish port complex is composed kani og fish landing, fish port itself, dungguanan, fish processing building, ice plant, cold storage, bagsakan o kaning parking area niya. Wow. So nindot isa Sir John kay Ako masayop sa bunbun. yes, sa bunbun ni Okay. ibutang no sa bunbun. Naitabuan ni kung makita ninyo ang Gensan, mao nang aduna sila tuna. Because sila ra ang duol diya nga facing nga dagat nga nay fish port complex nga regional. Karon kita sa Cagayan de Oro, we're aiming on that. We're in fact gali gamay na lang kay nga document ang kailangan kay kani among meeting na itabo nga naa sila diri sa among opisina sa City Agriculture. Ang kulang na lang ani is isa na lang no nga document nga among gadtuan sa Manila. Once ma-okay na ni ang feasibility study, mag-conduct na gid karong June. Wow. Then ang implementation sa construction na ni is 2027 yun. Wow. Kaya ginapadali yun siya sa where in fact ang budget na ni kwaon sa Fishcore under the BFAR among proposal na ni supposed to be is 590 million. Kani nga project yun. So kani anay counterparts actually ang syudad ani and happy kami nga si Mayor gyud walay pagduwa-duwa diretso gyud sa niingon anything nga sa atong mga counterpart para lang ma-push through kani nga program kay this will be a historical project because it will become a regional hub na fish port complex diri sa Region 10. Wow, nindot kini nga balita mga gana and kini siya actually funded by World Bank through BFAR dayon natay counterpart sa city. Yes, na yato sir. Ang 20% pod ang 20% is either in cash na plus na ka ng assets nato nga like ayuta kana Kana. Na-identify na to anapit sa kuan gani sa Ubunbon. na sir natay ko na dito sa I don't know nabasan nakakuan bang map pero but kuan na sa bunbun dito na sa tawagan nino asa tong karaan na tong community fish landing. Okay. Kung sa suba baka nga sulod tong Brakes kundi asa gasulod kung asa tong tulay gay muon padulong sa makabalan nga connection dito dapit. Wow. So, kuan ka ng area sir, kanang strategic, no? Yes, yes. So kung hingpit ni nga matuman magisuon, hingpit ni nga atong paningkamutan ato yampo nga madayon gini, although na naman mo sa finalization nga stage, gamay na lang nga dokumento kinanglan and pag mahingpit na ma-plaster ni tanan by month of June, by 2027 next year, sugda na dahil. Flat na gid sir. Wow, congratulations. So pabuton ta ni mga igsoon no kay para na sa ato mga fisher folks. Di po ta magpapaalkansi po sa ato mga mga mag-uma kay na mamputay nursery po City Agriculture Nursery diya sa may sitio mga lay sa may Dansulihon kay pasi makaingon ang ato mga mag-uma mga mangingisda di ay. So sa kumusta po ni sir sa inyo hada? Kaniya tong City Agricultural Nursery no ato kaning ginatawag nga City Agricultural Training Center. Okay. Ato din ang gibago sa June mas gipa-enhance nato, mas lapad ba nato ang iyang scope sa program. Actually mag-involve din na aduna kita i-construct dia nga smart greenhouse nato para sa atong seedling. Kani atong ginahatag nga seedling karon mas mapadagan pa na og accredited na siya through the Bureau of Plant Industry. So kung sa uban actually Sir John, Cagayan de Oro will be the first gyud nga may mo accredited sa BPI. Wow. So kita nag-apply kita na nagsugod last year. Ang ginawat na lang sa ato is ang construction sa atong greenhouse. So muna ang isa lang nga sulod no, number 2, aduna kitay ginabutang diya nga training center, dormitory para sa atong mga farmers. So kung magpa-training mig farmers, pwede ra din na
Pwede po dyan matulog, kumpleto na tanan no, all in Uy. one na siya. Aduna po Mura sa training center gyud nga Yes. complete essence sa training center. Oo. Then nabutang po diya Sir John, aduna kita City Pest Management Center. Kana siya is may tabuan ni is magbutang ta diya og mga kaning bioagent, kumbaga dili sa atong mga synthetic, kumbaga mga bioagent gyud nga naturally kanang dili na makaapekto sa health gyud sa Lagi, atong lagi. mga konsumante. So ingana now since Wow. ako lang isingit ang Cagayan de Oro manggod is nanay ordinance sa organic agriculture. So muna nga pon aduna pod kitay ibutang din na nga abay ra niya ang Organic Agriculture Center. So ingana ang programa o ang plano nga atong ginabuhat, it's because all we want is mo-adapt kita sa changes sa tawagan nino sa technology o sa innovation sa agriculture. Where in fact, ang technology sa Taiwan, kung makita ninyo, di na to ibutang Japon Sir John ang ilang smart operated na greenhouse. So mo kana no. So mo nang nindot na siya kay diyan na to makita nga ang katuning mga motubo sa tag-as nga elevation kaya ra na ipatubo sa lower na elevation. Speaking of katong smart greenhouse, kabahin siguro ni sa plano ninyo kaning ipatuman hingpit ng smart city Yes. in coordination with in collaboration with sa atong Taiwan Technical Mission. Yes, sir. Kumusta to sir? Kani kabahin na ni siya? Yes, kauban na ni sila no ang may tabuan ni actually is kaning kanang sa picture niyo mo na ila ang Muni Taiwanese. Taiwanese na niani gid sa ato gibisita atong Kana yung tapad, muro magapag Taiwanese lagi. Pinoy ba kayo? so nitabo no actually na, Pareho ang bungan man. sa mata ra siguro ni. Dito, mali ang Taiwanese sir ngayon lang. Mo ni siya no. Actually 3 days gid sa diri ni ani kay una gitan-og gid niya atong area. Ang soil structure mo na nagpa-picture pa gid siya with Mayor Clares during the KSB. Gitan-og gid nato ang soil structure sa Cagayan de Oro. Where in fact swerte kita kay in the Philippines tulo ra ang ilang gipili. Wow. Tarlac, Zamboanga, and Cagayan de Oro. So kita ang ilang pinaka-direct magyud nga gusto nila i-expand. It's because nakita nila nga ang market itself, kita ang trading center, kita ang market center. So ang ilang ginabuhatan na magbutang sila technology nga smart greenhouse na automated kana motong giningon ako ganina nga kung sila napatubo sa high elevation kaya na mapatubo sa lower elevation through a controlled temperature. Ato rin pasabot sir kay karon man ang atong klima ba, ang atong kuan nalagay ni climate change, dapat ay atong problema sa atong enerhiya. Natay mga lagutmon kadili mo tubo sa ubos. Yes, sir. Napay mga lagutmon nga motubo sa taas. So kini karon nga teknolohiya, pwede na motubo sa taas ug ubos. Yes, sir. For example, kanang mga bell pepper, kana sila dili na sila pwede matubo diri sa mga lower elevation, kaning extreme heat, yan na. But through their technology, kaya siya ipatubo. So mo nang kanang mga bell pepper mahal kina sa mall, palit ka no kanang salad. Oo, so kana karon pag once diya na kanang mga bok choy, kaning mga kuano dagan pa diya mga cantaloupe kana sila, dili na sila matubo diri sa low ubos, elevated bahay, area. Pero pag sa high elevated area, butan ta mga 600 elevation above sea level kana. Pero karon ilang through silang technology, through sa ilahang mga intervention, gitabangan ng Cagayan de Oro nga kaya di ay magpatubo. O mo dyan naawis si Mayor kay kana mga cherry, apple sa gagmay na gyapon kaya ra ipatubo sa lowland and where in fact niingon gid daga Taiwan nga kaya gid na motubo sa Cagayan de Oro. Wow. So mo nang happy kita actually this year na ma-construct ang technology gid. Wow. Sir John, no, this year. Asa man dapito sir sa Dan Sulion. Yapon Dito sa tong sa sitio Mangalay Yapon. Yes, oo. Tapad ro dito sa atong nursery. Oo, dito ra. Wow, pagkanindot. No, karong tuiga, maybe later this year. Yes, construct gid siya. Wow, congratulations. Mapasalamaton po ta sa coordination sa Taiwanese Technical Mission kay sila po nag-coordinar ka nato, miabag ka nato kay nakita po nila nga maayong atong pagpadagan sa redes mga gamanan diri sa syudad sa Cagayan. Ang ayan po muna nga karon kinahanglan nato ni kay lagi lain na mga ato teknolohiya ang atong panahon lagi karon. So nindot kayo pabuton ta na sir, Yes, no? sir. Kay sa pagkakaroon ng isuon mo na sad ni ang trend gyud kanang binag-o ng agriculture nga pamaagi ba. Kani ato kinaraan nga magtanom o magkuma medyo di na kayo. Although na nindot gyapon pero ang uban mo binago na. Sama nga nanaputay bangko nga mga nindot lagi ning batan-o ng atong department manager sa Kapo kay dagantay mga bago nga mga innovations o bago nga mga pamaagi diya. In fact bago lang na mo yung plano karon kaning urban agriculture gisugdan nato sa may Carmen kanang Carmen Eco Warriors ang Barangay Agusan National Contingent. Kumusta ni sir?
Sige sir, no. Kaning urban agriculture is under kaning sa sustainable agriculture program nato. Okay. Mm. This is one of the newest program gyapon natong gi-implement. Kitungod lagi gi-adapt nato unsa ang kapasidad sa syudad sa Cagayan de Oro. And we need to we need to accept nga magdagan gid ang development sa Cagayan de Oro pabukid. Gani. So unsay buhaton sa agriculture para food secure ang Cagayan de Oro, diri ni sulod si urban agriculture. Where in fact aduna kitay plan nga himuon gid si Cagayan de Oro nga green city. No, mo kana sa part of the plan. Kana bitawng green city is example na kitay mga rooftop garden in every buildings nato. So mo kana among gipreparahan. But as of now, nag-focus kita sa kwanza urban gardening like sa Barangay Carmen kaning Eco Warriors nato. Through the leadership of course of sa ilang amahan sa barangay si Cupcake no, Cupcake Kikang Kikang Uy. nga Yes, iya gining inisyatiba kay kani puro ni mga kanang labayanan sa basura before gigrabe man gito ka rampant no because of the initiative of Cupcake ni duol sa amo nga tabangan na mo sila sa nga unsaon na nga ma-utilize tong mga organic nga basura. Kanang sa may upper dagong? Tanan sa Itong previous nga basurahan. Oo, kani yung mga kaning asa ang mga kwanso Carmen kaning Gatapa. tawagan ni kanang per Sityo. per tawagan ni zona. Okay. Oo, per zona no. Kinahanglan sila yung mga illegal dumping site diya. Okay. So nahitabo giwala na to na para Limpyuhan. mawala. Gilimpihan gihimo og urban garden. Then which is ang gibuhat ni Cupcake para mas strong ang implementation. Nagpa-contest magali siya kung sa'yo pinakanindot. Wow. Then, dako na mag-premium no, 100,000. Uy. Kat sa fiesta, Uy, 150. speaking of fiesta, makanan, fiesta mo siguro. Oo, fiesta ka sa makanan. Oo. So, happy fiesta, basig din. Pwede, ano? Ala! Dugan ng kapitan nga kikan mo yan. Hello, Buntag ni Kap. may butag up. So, muna sa Sir John, no, ang naitabuan ni is, ang promising ng aning Barangay Carmen sa urban agriculture is awardee sila every year. Wow, Oo, congratulations. awardee sila every year. Even pag-implement pa lang atong 2023, automatic national awardee na sila. Oo, so yung anak lugar kay ugot no. Pag-abot din sa Barangay Agusan, wala pod nagpalupig. Wow. Sila karon ang atong isa sa national contingent pod. For mo ni kani nga picture mo ni atong I guess 2024 mi ani sa Manila. Nga awardee atong Barangay Carmen gyapon no. Sa Tibok consistent Pilipinas. ang Barangay Carmen underneath Yes, sa oo. leadership ni Kapitan Kikang Oo. Uy. So naitabo kita ni Sir John, karon na sad appeal sila sa awardee plus di Agusan. So ni Kapitan Ibod Mingyesa. Oo. So Congratulations. So mo na apil ang gusa, actually wala lang nabutang Kapitan Marlon Tabak po. Tabak, oo. So mo kana nga kita sa urban agriculture, ang purpose namon gitan is naay kagwalingong pagkaon ang timong kagwalingong tugkaran. Kumbaga sa kada balayan nimo nakaitanong dito na kamo consume. Ang nahitabo pagitan ni karon Sir John, ang bagoan is mushroom production. Yes, ang plan gid sa City Agriculture is will make Barangay Carmen karon nga mushroom capital Okay. of the Cagayan de Oro City. And nakita yung mga na-train dia, actually ga-produce na sila og mushroom. Ang kulang na nato napagitay budget gi-allocate from the national since nindot magid og response ang Barangay Carmen in terms of programs. Sila ang gitagaan karon og mga mushroom production area para dia kuwaon ang mga spawn na to para ma-produce din sa uban ka barangayan pod diri sa Cagayan de Oro nga kani mga urban barangay. So mo nang luckily sa Barangay Carmen mga this year gyapon na Sir John nanay construction may tabuan na from the Department of Agriculture. Sila din ang provider sa mga spawn. So managan gid ang mga mushroom production sa diri ilahang Cagayan de sumikan. Oro. Yes, diri gid sila sa Barangay Carmen. Congratulations na kang Kapitan Rainier Joaquin Kikang Cupcake Uy sa Barangay Carmen. Sa ulog ba silang fiesta ng sitio? Makanan mo siguro. Kabandawa. Sa July pa man ang Carmen sa Dinugan Festival. But anyway, congratulations sa ninyo, Kap. And of course, nindot kayo ni uban po mga barangay nag-adaptar ani sir. Yes, dagan na. Actually, ang produce karon og mushroom Barangay Makasandig, Gugusa. Sila no, kana gid sila. Wow, congratulations kay healthy food pagyapon na. And Yes. mahal po kilo doon, di ba? Mahal na si Sir John. Butanta, ang isa ka pack, wala ra na 300 grams, 60 na biya. Allah ka. Ang isa ka spawn is butanta 2 kilo or ang makuan. So, pila ka per grams. So, butanta mo kita ginag mga almost na sa kalibong isa ka spoon. So dako na kapanginabuhian. Oo. Panginabuhian na sa Yes, atong mga panginabuhian sa kaigsunan diha sa mga kadaiyang kabarangayan. Okay? Now, speaking of other pang mga innovations, kumusta inyong registry system for basic sector sa agrikultura nato sir? Sa fish R and boat R, ano man nga
karong panahon na inyo po nagihingusgan para nga natin sistema ani. Ang naitabuan ni kaning RSBSA or Registry System for Basic Sector, even ang kaning sa Fish R and Boat R is mandate kani sa national agency. Mao ning basis nato para matawag nato nga farmers gyud. Official mangingisda gyud sila. Kanang natay registry system, nagitay basic data kung tinod ba ni sila farmers. Yes, oo. So naitabo gyud na Sir John, where in fact diri mangita ang national nga kagamanan kung nay ayuda or assistance. Actually, mo na nitabo. Oo, mo na naitabo, no? Ang naitabo gyud karon aduna gali kitay actually bago pa ni no kaning PAF kaning presidential assistance sa farmers nato. Okay. Oo. So kani siya bago pa ko napapirma kang mayor kay nag-endorse kita og name of farmers sa rice and corn. Kay maghatag lagi ayuda ang president no sa budget niya nga do dili nga nakadako no mga 2,000 kapin but makatabang na gyapon individually kit ang gitabangan na is tibok Pilipinas man. So gi-divide lang dayon. And swerte ta sa Cagayan de Oro kay kita atoa nga sistema ang gipangayo, atoa gid nga list of farmers. So kuan gid no mahatag gid nato sa sakto nga mag-uuma gid ang tagaan no. Dili gid para sa uban nga matingala na lang ka nga uy si kuan na tagaan lay na. Kuan man po siya. Ang anong nakadawat man to. Mo tong karon gitaasan gid miya na mo nang among gifilter og maayo based sa tong system diri sa RSBSA. Even sa fishery na to katong fuel subsidy, morning fish R and boat R. Mo na nga sistema gyapon. Yes, mo na nga sistema. Dagan nato na restaurant ni sir. Yes. Nga nakasulod ani kaning sa fish R and boat R. Ang kaning RSBSA nato is naduna kitay 10,000 na nga na-register Wow. ka farmers. Di-update na to na karon natay 6,000 nga updated. Ang kaning og ongoing pa ta og kaning fish R and boat R aduna kitay 3,000. Unsa na to pagparehistro ani nila pananitan ako karon usa ka mag-uuma or usa ka mangingisda gusto ko maapila ning listanon sa ngay buhaton. Ang angay buhaton nato ani number one, actually ang City Agriculture ga caravan gid mi sir. Okay. Batumig barangay. Tan-awa lang ninyo among Facebook page once nga usay pod gina-announce na mo na sa among mga fishery extension worker or agricultural extension worker nga kani nga barangay mo ana media for the said profiling and registration. Oh. Pero kung gusto gid mo nga dili mo kung dili Magulat makaulat na ang na. atong mga Wag to, kuan, no? sa opisina. Oo. Pwede sila matug opisina gi. Open ang opisina para pod ani nga registration. Unsay dalon nila mga requisitos para ma-register? Kuan lang gid, valid ID lang gid sir. Valid ID lang gid sila. Kung wala pagi valid ID, indigency or certification lang sa barangay. Wow. Pangayon. So dagan-dagan natag na rehistro 6,000 and 3,000. Yes, yes. Wow. Ang 6,000 is updating na siya. Okay. Okay, 10,000 man ang atong registered gi-update lang nato kinay uban nga nangamatay na or wala na Function Padayon, wala na as farming. wala Yes, sir. nanguma gyud no. Oo. And kinahanglan ba to nga nanguma katong ilang yuta or nanguma lang nga bisan nag-abang Kuan sir, ang kaning ani siya is kuan ni dagan siya no, mo qualify. Number 1, farmers itself. Okay. Number 2, caretaker ka. Okay, kana Oo, uta to. pwede na siya kay dili na magi uban farmer nato nga Lagi. dili ilang luna. Di mo gani. Oo, so mo na sila no atong mga criteria yun. Okay, so kung kitsa to'y gusto magpalista, Yes. naman may caravan, pwede magto sa Yes, sir. kung nasa inyong barangay. But kung ugaling medyo di na mo kapaabotan na, pwede mo madalikat sa botan sa Kapo dito sa may Kauswagan compound, dapit sa may RTA compound sa Kauswagan. Pwede mo diya dala na mo sa inyong mga requisitos, magparehistro lang mo, okay? While speaking sa inyong opisina, sir, kay nato naman nalakpitan yung opisina, nagpadayon gyapon ang inyong mga regular nga mga programa diha nga diin kabahin nini mo ang delivery sa agri inputs sa mga beneficiaries nato, mga farmers, fisher folk, labi na kabahin sa atong gidistribute mga seeds guban pa. Kumusta na sir? Ang naitabuan ni sir no, actually our regular programs gahatag gid kitag seeds, abono, kini. seedling kana no. Seedling, mga seedling, no? Gahatag kitag irrigation inputs, mga pipe, kaning mga tangke ug uban pa no. Ang ginabuhat na to ani, kung makita ninyo during kada KSB ga turnover kami. Yes, So oo. pag last year pa pag start gid nako sa opisina no, ako gangi mandatuan ng opisina nga in every KSB mag-turnover ta. And aside from that, na kami regular programs nga muadto gid mi musuroy mi sa mga barangay based silang request kung silang kinahanglan nun Sir John mo na atagan din nato na sila like for example kaning seeds or seedling even fertilizer even ang katong especially karon sa kaning taas ang kung taas gali ang init every summer gina-ready na to ang farmers ani well in fact last 2 months ago gali sige na mi pangatag og mga inputs kay mo gid na ang habit nga gina-apply na ko sa opisina no nga
during summer dapat 2 months before prepared na ang atong mga farmers kay Gani. kung aya ba ta mohatag dito sa grabe nga init, grabe tawag, uy. Ulahi man mo, nangulahi man mo. Sa man mo mohatag diri igo naman kay Minos. Nangulahi na, dili pwede. Actually, dugay na mo na si hatag, ha? Yes, Dili na kay karon sir. Oo, kuan na gina mga last 2 months ago pa gimandatuan na nako gid ako mga kauban nga mag-assess na kinsa tong nay mga sources, kinsa tong mga farmer nga affected. Di total sa tupila ka tuig nila pud nga serbisyo diri Sir John, no, even ako for 8 years, medyo nakuha na nako ang routine. No, ang dynamics nga paging ani gali pa kahatag na kita. So mo ka na nga matingala gid ang uban, magsigir gid may turnover during the KSB. It's because mo ka na among way nga mahatag gid nato ang mga inputs dito sa tong maguma. Di lang kay KSB, nanagyapon sa regular Yes, na regular pa gid. Oo. Okay, dagani. Kutsa ning glingin sa mo buya. Buya ni sana. Para sa maning boundary makita. Kay kanila itong kung yuta pa na yung mga boundary Luna sa ang yuta. dagat, aduna pud sa dagat. sir. murag luna sa dagat. Oo, wala sila no. Dili luna sa kana boundary lagi. Pero Murag barangay, mohon. nga na. Mohon sa dagat. Kay para sa mga mangingisda po nato ni. Speaking of mga mangingisda, tuod sir kay nindot ni inyohang pag-implementar sa Norwegian Fish Cage nga project nga diin ato pa ning sa bulan sa Marso. Kumusta ni karon sir? Actually, naitabuan ni Sir John, no? Aduna kita existing ginan nga Norwegian fish cage, maiyap lang mga tulo ata ni karon Okay. na ata sa Kugman, Rusa, no? Natoy Bayabas, I guess, nadaot lang tungod sa Bagyo Basyang. Naitabuan ni, nakiuna, nag-conduct tag tulo, ang naitabo, kung epektibo ba ang panginabuhi through Norwegian fish cages, kay bangos ang atong kuana ni culture. So nakita na mo Sir John for 2 years, so good 1 year kapin, so good last year. Dako kita ang atong mga okay. folks. Where in fact napagito ni 2 years na nga ilang Norwegian fish cages, niabot sila 400,000 sa pila ka cropping no in annual. So muna nag-scoping kita kay nag-request po uban kada barangayan no. Nakita po sa opisina nga effective siya nga panginabuhian kay nagi kuan na sa John ang kani atong dagat sa coastal area sa Makaalar, gamay na lang gyud kay naog kanang kung wintag kanang mga MPS na to kaning natural nga gipuy-an sa atong mga isda, gamay na lang gyud. Mo na nagbutang kita og technology number 1 kaning Norwegian fish cages kay kaning mga bangos is kuan ni sila resilient ni, di rin basta mamatay. So mo na nga katong project scoping among gi-assess ang mga fisher folks kada barangay para makita nato kung angayan bagid sila tagaan no, kung kaya bagid nila. And good news kay tanan gid coastal barangays are capable para ani nga program. So mo nang nag-scoping mi atong March 24 para maibal-an nato kung fit ba sila, then ato na rin gisubmit ang proposal kay ang isa ka Norwegian fish cages muharvest kita og 4 tons nga bangus, no? Uy. Oo, so nindot na siya, no? And so kana siya gantidad gali ka ng Norwegian fish cages o 4 million ang tawagan ni ang isa ka structure. So karon magulat na mis approval sa Fish Corps, but during the assessment naman ang taga Fish Corps na World Bank yapon positive lugar tanong nga nagi matagaan. Ana dili lang tanan kay dili man nato makuha tanan budget pud ani no, where in fact hopefully tanan coastal atong matagaan. So mo kana nga effective gid ang bangos mo tong this year gyapon duha ka barangay nag-harvest gid Sir John, niabot gid og 400,000 ang ilang income. Wow. So mo na isang achievement na nabuhat gid no through the administration of our city mayor. Kimo lagi ang giingon nga dulot na serbisyo dili lang sa mag-uuma pero sa mga atong mga mangingisda diri sa Cagayan. Unsay kalainan ani sir kining Norwegian fish cage sa normal nga fish cage? Nabay diferensya na? Naa dako gid Sir John. Kanya atong mga normal fish cages gamay lang ni nga kusog sa karen bungkag Ang no? kanang kuan, kanang net niya. Net nila. Number 2, kanang kuan siya na, durability na. Number 2, ang comfort sa atong mga bangos nga ibutang. Kay mo lagi na kung sa kan pa na, balay pa na, dapat komportable ang magpuyo. So same sana sa mga isda nato mo nang ang Norwegian fish cages is mo kani isa nga dig-on nga design from itself Norwegian no, so ilang teknolohiya. Teknolohiya gid na nila. So kay ang dito magud na part sa ilang nga bahin is kusog ang current. O isa na kay kaning Norwegian fish dili ni siya basta-basta bungkag or maanod. Unless lang gid og dagko na gid kayo nga kuan gid balod nga mubali na gid bagyo na sad kung bagyo. Bagyo na para well pa kani grabe ka stable gid ni sa nga technology gid.
Morning kuan siya nga pukot pinasahi ni nga pukot kipukot man ang tawag Yes, so, kung fish cage oo. kanang gigamit na fish cage lagi pukot. So muna nga sustainable siya daghan na nakapahimulos ani karon di sa ato and nindot ang ilang ang output ang resulta no. So mapasalamaton ta nini magson mapasalamaton ta sa Norwegian government sa ilahang pakig koordinar kanato pakig collaborate kanato kay lagi muna ni karon nga sistema. Og pasalamatan punta sa kapo kay kamo may nag-initiate ani nga kay mo lang nindot kayo nga dunay mga inani nga teknolohiya makikoordinate sa uban pang mga kanasuran. Okay? Now gawas man na coordination tuod o gawas pa pagtabang pod sa ato mga kuan mga mag-umang mga isda. Kamo pod sir naghimo po mga land preparation para sa atong mga beneficiaries, especially na kung sa mga kaning mga mangingis kaning mga mag-uma nato kung sa tuod ko unsay buhaton tud ani kung mag-request ko kung palitan ako sa mag-uma. Ang opisina karon no aduna Okay. kitay duha ka traktor yun no sa opisina natin 98 horsepower aduna pud kitay 50 horsepower. Kaniya atong mga traktor no garga request ang ato ang mga farmers nga through letter lang no balag Bisaya or unsa pa na nga mag-express lang sila hang gusto nga tabang sa pagland prep. Actually kaning traktor nato Sir John is kani gilibre ni sila Walay bayad niya, libre niya. Yes, gilibre ni sila but kuan na Sir John no ang karon lang so tungod nating Middle East crisis namong na bantayan nga medyo lisod limited gid ang atong fuel. So muna naghangyo gid mi sa mga farmers nga counterpart lang gamay no total ang ilang magastos sa counterpart is only during the operation. Pero kaning pag Travel padulong dito wala na na. So mura na no so muna nga actually kada barangay may naay mga 8 or 10 ka farmers nga among ma-serbisyohan tag minimum og 1 hectare gid ang ilang area dia or butanta pinakagamay na gid ng mga 7,000 square meter. So kana sila pag malan prep na sila sa isa ka area dili gyud na isa ra ka area dia. Example barangay Tignapuluan, hot doon na sila nga request. Ayan na pwede mo balinog ikas barangay. So di lang kay usa ka farmer. Dili lang usa ka farmer. Dagan na siya sa isa ka adlaw maapon. Then where in fact mas mapadali ni ilang kwan Sir John no ilang pag farming kay isa sa pinaka bugat yun nga activity sa farmer as a Kana maging land farming prep. kani yung land preparation. Mo gani mo. Sa mutag baka kaabaw inyong gamiton mas malangay. Lagi. Tao pa init pa kaayo. So, tung grabe ka init, heat stroke ang labas. Kuy Sumo ka ginawa na. sa bako lang. Sumo ka na nga aduna kitay ekwipo nga mas mapadali ang land preparation. Mo ni pagbungkal sa yuta. Yes, o mo ni pagbungkal, pag tawagan ni pag pulverize, Oh. para daw igo na nin Tamnan. tamnan after, no? So wherein pak gali ka natong bako mao gyapon. Ang ato lang bako karon dagan tag special operation aside atong gatabang ta sa irrigation system sa atong mga Lagi. kuno niya Kana niya, kana Oo. gusto pa na wala sa irrigation pod nga aspeto naagyapon mo. na gyapon mi o. Wherein pak ang atong bako gali even mga landslide sa kabukiran na kami gatabang ang kani atong landfill gatabangan pod nato kay mo lagi na dili naman ta mo ingon nga pag landfill trabaho ra na sa isa ka departamento. Lagi. Oo, sumo ka na ang ingon gid ni Mayor tabangan sumotong kami pod sa opisina tabang pod nimo padagan na mamong bako para ma-manage ang landfill nato. Plus kani din atong mga fish ponds nagpakalot ta karon i-part man ni sa tawagan nino mas mapadali ang pag-excavate sa ato ang mga fish pond nga gusto mapa-fish pond so Kani mo ni pareha fish mo pond. ni, no? So example lang kana gi-excavate sa tong bako butang pan liner di diya dayon. So part ka na sa accomplishment sa atong bako nga equipment. Si kalainan to ang by the way ang fish pond mo na, ang fish cage mo to sa dagat. Dagat, yes. Oo. Kay basi maglibog sila. Kini kay kaluta mo ng yuta daw na butangan ng liner kanang plastic, butang tubig, butang isda sila kuan kanang fingerlings da dan padakon na yon. Yes, sir. Okay. Kini sir kabahin na ni pod sa inyo nga mga field nga operations no? Nga sagad na ninyo, regular na ninyo gagabuhaton actually Yes. diya sa inyong Ang gabuhatan. naitabuan ni sir, even sa akong experience gali before, ga-validate yun mi every day. Muuli lang ta og butanta di ta mag-field every Monday lang because flag racing, Lagi. ting reports no. Karon mas gipaligo na ako gimo lagi na actually nag-create og bagong division sa akong opisina mo kanang field operations divisions kay Wow. kani mo natong division head. Yes. O kanang sa picture sir dyan, timing ayo. Ang ilang trabaho is kwan gyud coordinate sa farmers kada adlaw atuan gyud na kay ang yangok mod kani adto sa atong mga mag-uma. Sir, wala na rin technician diri. So muna nga na feel na ko na sumotong pagsulod gyud ako sa opisina gibutangan ako isa ka division nga sa gingon palagi nga dapat kada adlaw naagid ng farmer naagid dito sa Field area gyud. sa field gyud. So muna
Actually, appeal na si Inang Bakaw, si Hazel, appeal niya po na dito. Appeal niya na siya karon kay young farmers po diyan dala. Mo po na yan, trabaho no, itong mga youth sad. Si Hazel. Mo ka na nga, ipangusgan na mo Sir John Gimo, lagi itong giingon ni Mayor nga even ang kasuksuokan mga sityo dapat matiman nato no. Kay daghan bata mag-uuma even sa mga kasuksuok nga sityo diri sa hinterland barangays. But kinitaran sir, di niya mabuhat kung wapon may mga collaborations po between other pa nga mga agencies, especially na sa mga government, national government agencies, Department of Agriculture and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kumusta ito collaboration nila sir? Ang kanigit sir ben pa karon swerte ta. Actually sa tinuod lang sir, murag nakaingon gyud ko sa taga DA kani kang Director Pakamalan no, shout out kang director nga. Yes sir. Kuan lagi palangga kita tungod sa kapalangga daghan kay pangatag sa ato, daghan kay requirements pangayoon. Pero enon happy gigi ko ana mo nang ako sad mas ganahan ko i-outsource gid tanan gi. Ang limitation man gud sa city government dito na to kwaon sa mga national nga agency. Mo bitaw na karon aduna gitay mga program nga dinagko because of them. Sa DA aduna gitay actually sir ang approved na to this year 2026 sa DA is 1.6 million no. Wow. Natanan diya corn seeds, mushroom, mga vegetable seeds, uban pa nga mga technology sa engineering tanan. So nausa na 1.6 and nakita yung hauling truck actually nga makuha. Giprayo kita duha ka hauling truck. Wow. Nagpapirma ko ka mayor last time for supplemental giaprobahan gid Sir Junong mo nang swerte ta sa opisina pod nga matagaan kitag duha ka hauling truck from the DA. Wow. So muna palangga kita actually palangga kita mo nang imo respond lang pud ta palangga kita mo kung kabalo lang ta mo hatag og response sa itabang sa tuwa mas ganahan pud mo tabang ang ahensya nga gobyerno sa tuwa na. Mapasalamaton ta sa atong Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilahang hugot nga partnership sa atong lokal nga pagkagamanan sa Requirements sa Bureau for sa pagpangulo ni Mayor Rolando Clarix Uy. And mapasalamaton po ta sa atong chairman sa Committee on Agriculture, si Konsehal Antoy Roa Pascual, kay lagi suportado po niya ning atong mga programa diri sa atong syudad, especially na sa Capo. And karon pong bulan sa Mayo, nindot ni sa sir kay inyo gini. Yes. Kabahin na sa dakungan Farmers and Fisher Folk Month celebration starting May 7. Kumusta niyo pagpanganda man sir? We are ready na no sa City Agriculture Office. Actually nagpadala na ko og invitation ka mayor yun. Yes, because this is the first time yun ni may tabo nga sa una man gud laylay ang celebration sa Fisher Folk and the farmers. Okay. So karon amo yung gi-initiate through meetings idan ginakuha ko mga kauban nga we will have a one-stop lugar nga program for the farmers and fisher folks since usa ra man na sila. So muna nga ang May is diya man gyud ka celebratanan. So amo yung gi paigayon nga kana this is the first time nga natay National and Fisher Folks Month. Ang celebration karong May 7. Ang mga program anis number 1 showcasing atong mga farmers nga morning local produce mga na produkto nila. Yes, number 2. Mo ni ang launching sa tuang ginkuan nga benteng bigas katong program ni tag 20 kilo. Yes, no ni PBBM. So dia ang launching and MOA signing. So actually na naman natakol naman to sa council nga per barangay mag-distribute tug 20 kilo yes, 20 kilo pero kuan lang no magulat lang ta sa further details sa benteng bigas kaya ang stocks lang atong giulat nga moabot. Then where in fact dili lang kana ang may tabo nga programa sa opening aduna kitay tawag nino katong MOA signing pod sa BFAR under kaning Philippine Rare. Kaning Philippine Rare Academy is kwan kani sila ayon siya kani sila sa attached agency sa BFAR under sa BFAR nga nag-grant sa ato in partnership with sa Makahalar Bay Development Alliance. Nag-grant sila og cash assistance sa atong Fisher Folks karon. Duha ka Fisher Folk Association actually tablon og wala ko na sayop gusa bato or kugman are amounting 600,000 po. So mo kana no capitalization kana sa ilaha. So magpasalamaton kami ana through BFAR kay na-identify one of the beneficiaries di Cagayan de Oro City. So mo kana nga diya pud nato no ma-i-launch pud tanan. So dako gid nga programa. Okay, dili lang kani kaning oras siya og mawasayni ug unsa but this is a 1 week event, a 1 month event. Actually Sir John no na yung mga contest, na yung mga simultaneous na activities like sa Fisher Folks nato, sa atong mga farmers, and where in fact, basi maging partner po sa City Vet, since pareha naman may farmers, so, tingana may tabo, this is a 1 month event, good,
only for our farmers and fisher folks. Wow. So inyo ni panahon sa ato mga mag-uuma o mga mangingisda. Naapod may dugang panahon dito na dahil sa bulan sa Agosto, Yes, fiesta sa umahan po dayon. Kanino ang Pesta sa Kaumahan, makita man gid ninyo na every year aduna gid kita i-display sa atong mga farmers, local produce sa atong mga farmers and even fisher folks no nga mga value added nila na product. So please ko laagi gyud po ninyo pohon-pohon karong during the festa kung makita niyo inang baka nato si Hazel. So mo ka na no mas gipalambo pa. Muna sa last fiesta ha? Yes, last fiesta ni siya. Mas gipalambo pa ang karon nga year, mas gipa-upgrade pa nato ang Festa sa Kaumahan, gidili lang kani mag-uma but appeal ang mga ornamentals na ani o na yung mga landscaping kumbaga. O sumo ka na no. So hopefully inyong tambungan kini dako kani nga programa because tabang gyapon nato ni sa atong mga farmers o fisher folks diri sa Cagayan de Oro City. During po ni sa fiesta sa ato During sa bayan fiesta, sa Cagayan yes, de Oro. Okay? Kumusta na atong pagpangandam sa Elevate Agriculture karong bulan po sa Agosto, October sir? Kumusta Yes, po? kani pong Elevate Agriculture is ikatulo na ni nga higayon. 3 years na gyud ni no. Actually isa gyapon ni sa inisyatiba under the program of our mayor no nga kaning Elevate Agriculture is tawag ani mo kani ang pag hinabi sa atong mga mag-uuma nga dili lang sila sa tanong but into market. Okay. Kumbaga agri-entrepreneur na ni sila. Oh, mahimo sa negosyante. Yes, mo ni ang first step no kay daghan kay stakeholders ga involved ani actually Sir Jun. And this year ang atong focus is the livestock, the urban agriculture and the corn, no corn farmer. So ngana dia na actually in partners kani sa Department of Agriculture. Ang nakanindot karon na year kay invited ang tanan Municipal Agriculture Office diri sa Region 10. So mas dako ni siya nga event this year. So grabe yung preparation ani no. So ato ning garbo, ato ning ipasigarbo pa gyud nga kita sa Cagayan de Oro kita ang nag-host in behalf sa Miss Or gyud na ano na mga silingan nato nga munisipyo ang Cagayan de Oro mag-host in terms of Elevate Agriculture. So diya makita nato dagan og mga booth display, dagan kita og mga ipang showcase nga mga techno demo, mga technology from Cagayan de Oro City and atong mga invited guest pod. Diya mo display sila para mapakita nila nga mao na din ang itsura sa agriculture no dili lang sa Cagayan de Oro but will be the face of agriculture in the Philippines. So mao kana no nga pasigarbo gid nato ni nga appeal na ang uban munisipyo nga mo tunga ani nga activity gid. Elevate Agriculture. Ang sa ito ibutang ibalik ito. Elevate Agriculture, raising the bar from soil to scale. Okay? Sir, with that, medyo gagapopos naman ang atong programa sa atong tulumanan karong adlaw. Pasig doon na pa kayo kami sa imong pamapos ka pamayag, sir. Please, go ahead, sir. Sige no, ako na kong pagpasalamat again sa atong Landong Mayor Lando Clarix Uy sa suporta no og sa salig nga iyang gihatag sa ako nga maplastar pod ang Agriculture Office atong mga mag-uumag mangisda diri sa Cagayan de Oro City. And thank you po of course sa City Information Office, sir no, nga led by Sir Jade Adiser and the Assistant Department Head, Sir Ayan Fuentes. Grabe ka strengthen nga partnership ever since pag start gid namo sa mong programa no kay aduna naagit pirmi ang CIO, sila ang gapagawa sa atong mga activity sa kabukiran. And of course sir, salamat po sa imong time and sa mga tagapagpaminaw og nananaw karon ani na activity kani nga programa. Thank you kayo especially sa atong mga farmers and fisher folks nga naminaw karon nagtan-aw kay I know well aware sila kung unsa akong gipangyaw-yaw diri, ilang nasanitian na ilang nang na-experience og aduna sila excitement nga ilang nakita. It's because na yung mga bag-o nga programa ang gihatag para lang gid sa ilaha. So mo kana magpasalamaton pud ko no sa akong mga kauban no sa City Agriculture Office kay dili ko ni mabuhat kung wala gid sila. Sila ang foundation, sila ang akong arm para maplastar kung unsa karon ka plastar ang City Agriculture, it's because of them. So na magpasalamaton gid ko sa ila Sir John no sa akong mga kauban. And kung aduna ka mo'y gusto pang ipaabot sa opisina na mo'y mga ipadayag nga problema, technical assistance, ayaw mo gisitate, kontaka lang ni sa office. Among FB page sa City Agriculture Office is active. Na yung mga updates niya, inyo lang i-search. And even kung dili gid mo kan sa social media, adtui ang opisina nara sa City Engineering Compound. And even sa kada barangayan ninyo, aduna kamo yung mga extension worker nga
assign diya, pangitaa lang ninyo, kinsa ang extension worker assigned, para makabalo miun sa pay-angay itabang namo sa atong mga mag-uuma og mangingisda. Okay, salamat kayo sir. Inyong nabati ang atong head. Happy nato mga igala sa City Agricultural Productivity Operations Office, ang atong City Agriculturist Engineer Bernie Daba Jr. Og sa ngalan na lamang sa ato sa pasalamatan to ng atong technical team diri sa atong studio karon, sila si Darwin Basilan og Rod Constantino og si Laulaw di Lawrence Macali. Okay? Og sa ngalan na lamang sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, sa atong hepe sa City Information Officer Jay Dedeser, sa atong assistant Sir Ian Fuentes. Daghang salamat. May God love, to God be the glory.